din na nakikinig at nanonood. Opo, ma'am, ano pong masasabi ninyo na bago pa man makapagpahayag ng depensa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon, lalo na mula kay Ramil Madriaga, taong bayan yung unang nagdepensa sa kanya. Agad-agad, naglipa na agad sa social media ang kanilang mga mapanuri, mga pag-analisa po nila sa mga ebidensyang ipinahayag ni Madriaga po, Prof. Ano pong mensaheng sinasabi po nito? Well, Admar, natutuwa ako ha kasi gising ang taong bayan, mapanuri, talagang sinundan at talagang tinitingnan nila isa-isa ang mga linalabas na supposedly evidence ni Mr. Madriaga. Talagang kita ng taong bayan na may mali sa kanyang testimonya at may mali sa kanyang mga sinasabi. At katawa-tawa ang House of Representatives kasi walang vetting na nangyari na hindi nila on their own determined ano ba yung sasabihin ni Madriaga in the case of the supplemental affidavit, no? Hindi yan kasama, hindi kalakip as annex ng complaint, at tinanggap nila basta-basta at binasa kaagad, no? Makikita naman natin yung supplemental affidavit na yun, halos sulat kamay na maraming erasures na hindi mo maintindihan ano ba talaga ang tunay na istorya. So ako natutuwa dahil ang taong bayan mismo ang nagpatunay sa House of Representatives na ang source nila is very polluted. Pero parang iwas pusoy pa rin po sila sa kabila ng ganito po yung mga pag-question ng taong bayan. Kasi hindi po ba ang taong bayan yung piniplease nila na makuha yung simpatya dito sa mga pahayag ni Madriaga, Prof? Tama yan, Admar, no? In terms of political, di ba meron tinatawag na Court of Public Opinion. Makikita natin doon sa Court of Public Opinion, talagang malala ang dating sa taong bayan nung prinesenta si Madriaga. So, kung ang impeachment, sinasabi nga daw nila, political process, at ang impeachment para hubugin ang isang naratibo, kitang-kita mo doon na maling-mali ang ginawa nila, una. Pangalawa, maling-mali yung mga konklusyon nila. Pangatlo, sayang ang pera ng taong bayan na ginamit dun sa hearing para lamang i-demolish na naman si Vice Presidente Duterte. Hindi nila inaalam ano ang katotohanan. Ang ginagawa lang naman nila ay binubuo nila yung isang naratibo na nais nila. Opo, at napaghahambing nga po, Prof, no, yung paunang mga aligasyon nitong si Madriaga at yung mga aligasyon naman noong Brave 18 po. Maihahambing nyo po ba sila, alin yung hindi ka panipaniwala, alin yung kapanipaniwala po, Prof? At lalabas yung Brave 18, no? Doon sa Brave 18, meron silang affidavit at sila may personal knowledge. Makikita mo doon kay Madriaga on several points, wala siyang personal knowledge. In fact, haka-haka o pagsasinungaling. Magsimula tayo doon sa yung piece of art, no? Na habang nagte-testify siya, naglabas na yung artist noon na ng kanyang alam, personal knowledge, which is binigay niya kay Vice Presidente at siya yung artist nung kwadrang yon. So mali-mali na yon sa umpisa pa lang. Pangalawa, makikita mo yung affidavit niya, incredulous kasi lahat ng gusto niyang pagtagni-tagniin, pagtahi-tahiin, ginawa niya. Magmula dun sa kampanya, magmula dun sa term sharing, magmula dun sa kung paano siya nakilala, hanggang dun sa pag-aaral ni BP Sara, hanggang yung judgment call niya na mahina si BP Sara. Kumbaga sa street language, parang chapsuy na nangyari. Itapon mo lahat diyan.
para sigurado na kung ano man yung istorya nila na gustong buuin sa dulo, lalabas. Kung yan ang star witness ng impeachment kay VP Sara, eh mahina yan. So hindi ko maintindihan kung paano pumasa yan sa substance. Kasi 'di ba ang kuan nila diyan pumasa sa form and substance. Ngayon tinitingnan nila yung substance, paano ka nakakuha ng 54 members ng Justice Committee na nagsabing pumasa sa substance na yung evidence rest in one person, a person who is in jail for kidnap and ransom, no? It's not something to laugh about. Pinunto na yan ni Congressman Rodriguez na he is a polluted source. Pero makikita mo talaga polluted dahil pag tiningnan mo yung allegations niya, wala doon ang tumama. So, kung yan ang basehan at sinasabi lang nila clarificatory question, imaginein mo pag hearing. Katawa-tawa ang mga senador pag yan ang pinasihan ng impeachment kay BP Sara. Opo, questionable rin po ba sa inyo, nabanggit nyo nga po, na nakapag-decide na sila sa sufficiency pero may pinahabol pa sa affidavit. So ano ba, kung halimbawa, kung yung hinabol questionable, so tatanggalin ba nila yung sufficiency na yon? No, kumbaga kasi Admar, parang nag-judge ka na may sufficient in substance. Paano ngayon yan? Sa mga sinasabi niya, hindi mo naman pwedeng balikan na, ay sorry hindi sufficient in substance. O kung hindi sufficient in substance, dapat yan, hinusgahan. Katulad ng paghusga kay Presidente Marcos. Di ba? Ministerial na walang basihan. Kung walang basihan, dapat tapos na yan. Pero dahil nga sa kagustuhang i-demolish ang Vice Presidente, sige lang sila ng dagdag, luto sila ng luto ng mga evidence na mismong taong bayan hindi tinatanggap. Kung ang mismong taong bayan hindi tinatanggap, silang mga representante ng taong bayan, tatanggapin nila yan, hindi ba sila katawa-tawa? Opo. Alam mo, ang masakit dyan, hindi nila binet si Madriaga Kaya nga ang tanong ko dun sa chairperson, kay Congresswoman Luistro, binet nyo ba yan? Paano ang vetting na nangyari? 'Di ba? Tapos makikita mo dun sa handa silang ipakita yung supplemental budget na post nga sa screen at sinusundan nila. So binet nyo ba yung supplemental budget at supplemental affidavit at bakit tumanggap ng supplemental affidavit? Yun ang hindi ko maintindihan kasi pag tiningnan mo yung complaint, supposedly na andyan si Madriaga dahil sa kaalaman sa yung pondong ginamit, no? Pag tiningnan mo yung affidavit kasi, you have to inform right there sino ang evidence mo for discharge. No, so lumalabas si Madriaga ba evidence mo for all the things that he has said? Yung bang mga sinabi niya lahat nasa complaint? 'Di ba katawa-tawa talaga ang House of Representatives diyan kasi tumanggap sila ng hindi naman nila pwedeng isuka yung sinabi niyan kasi tinanggap niya and it is part of the records. So, hindi ko maintindihan kung tutuloy pa sila dyan. Naintindihan ko na pag tinuloy mo yan, lalong katawa-tawa itong nangyayari. Opo, and pati yung pag-question doon sa kredibilidad, parang pina-strike out pata kasi ang Senado na raw yung bahala, which is yan ang magiging impeachment court. Pero yung paglalahad, hindi ipinaubaya sa Senado. Doon pa rin, nagsalita pa rin si Madriaga. Yung pag-question doon sa kanya, yun lang yung hindi pwede. Oo, kaya nga nakakatawa kasi kahit anong sabihin ni Madriaga, it would appear na gospel truth sa kanila.
Ang vetting kasi, ah, sino yung witness na magbibigay ng evidence, pagkatapos anong klaseng evidence. Yun yung sinasabi ko. Tiningnan ba nila, pinag-aralan ba nila, o dahil sa kagustuhan nilang siraan at gawing telenovela ang paninira, o sige, play mo na, ipakita natin sa taong bayan. 'Di ba? Meron ngang isang congressman na hinihingi pa yung picture no nagre-greet siya kay Madriaga dahil nakita sa pagpapakita sa wall. Tama ba yung paraan na yon? Hindi naman yun allegations, hindi naman yun evidence. So hindi ko maintindihan kasi parang lumalabas in every step of the way. Si Madriaga is there, si Madriaga is influential kay PRRD, si Madriaga is part and parcel of the team of the Vice President. Doon ako nagugulat kasi sa lahat ng mga politiko, maraming taong tumutulong, oo, pero pag sinabi mong malapit ka at ikaw ay kasama sa core, maraming tumutulong sa kampanya, oo, pero gaano kang katotoo doon sa mga sinasabi mo? Wala ka namang corroborating. Wala kang present, no? Na ito po, kakilala ko dito, may isang ang congressman uli, nagtanong, nasa ka dyan sa litrato? Ako yata ho ang kumukuha ng litrato. Pwede ba yun? Yata, ako ang kumuha? And then you conclude, this is reckless. Opo, may pagkakataon pa nga na parang nahirapan siyang sumagot, hindi nilang ipinagpatuloy yung pagtatanong. Oo, alam mo yan, on cue nga yun eh. Ikaw, it seems to me that you are about to cry, you are teary-eyed. Why would the chairperson say that? 'Di ba? Why, kaya makikita mo may trigger. Na at this point, iiyak ka, kaya mo pa ba? May mga ganun eh. And really, that's not the way to handle evidence. I was so surprised kasi hindi lang naman bago ang Pilipinas sa impeachment. Marami na tayong impeachment, nakita natin. Yun ngang pagbubukas ng envelope kay ERAP, naging issue eh, di ba? Ano nangyari? Ano laman ng envelope? So dapat maging maingat tayo. Yung kay CJ Corona, pag tiningnan mo yung impeachment complaint, ano yung charges na talagang nag-stick? Wala dun sa complaint. Lumabas during the impeachment hearing, which is the SALN. 'Di ba? At that time, yung SALN pwede mong i-correct, pero hindi nila pinakorek kay CJ Corona. So, at yung doon lumabas rin, mukhang ginagamit nila yung listahan ng AMLAC na pinag-combine yung total ng paglabas at pagpasok ng pera at ang total amount na nandun sa bangko ay this much. Na sinabi ni CJ Corona, that is not true. Mukhang yun din ang strategy dito. Kasi kinukuha nga yung bank account, no? Noong pumirma si Madriaga, no? Makita mo talagang telenovela eh. Pumirma ng winave niya ang bank secrecy, no? Pero hindi sinabi ng chairperson, ano bang bangko yan? Yung bang bank ay dyan ba hinulog yung dalawang tseke ng land bank? Kung doon hinulog yung tseke ng dalawang land bank, mukhang yung tseke fake. Opo. Opo. Ma'am, So, So hindi ko maintindihan kung saan ang direksyon na ito. pero di po ba ma'am, yung mismong tawag nito, affidavit, advance po yan nilang nakukuha. Di po ba? Meron po ba doon na naimbita, maliban na lang kay BP Sara kasi nabanggit na niya na hindi siya dadalo, naimbita nga nila si Attorney Michael Powa, pero ano yun, as capacity niya bilang sa DepEd pa ata during that time, no? Hindi as tagapagsalita ng defense team ng Pangalawang Pangulo. Pero bakit yung mga binanggit niya, bakit hindi po kaya napatawag yung mga maaring makasagot doon? Halimbawa, yung sinabi niya na part siya ng BPSPG. Kasi merong nag-debunk na po doon sa mga affidavit na
Meron na rin silang sariling mga affidavit po na inilabas na ang BPSPG tinatag ito way back panahon pa ni Secretary sino ba yung unang secretary ng Defense, no? Lorenzana, no? At nagbanggit din na hindi yan naging parte namin. At marami pa pero hindi yata na napatawag during that time kasi ang sinasabi nila dito ngayon na yun daw mga patutsada na ng kampo ng pangalawang pangulo sa mga pahayag ni Madriaga, best daw na harapin niya doon mismo sa Kamara. Pero kapansin-pansin, parang hindi yata inimbita yung mga mismong ahensya na makakasagot din or mga individual na makakasagot din talaga directly doon sa mga akusasyon ni Madriaga. Tama ka dun, Admar, no? Kasi pag sa impeachment, di ba may complaint? Yung basihan ng iimbitahin, base sa complaint. So, paano mo i-debunk? Paano mo i-strengthen si Madriaga? Di pakikita mo dyan, member ka nga ba ng BPSG? Ikaw ba'y naging staff ng National Security? Nasaan ang iyong preba na ikaw ay naging staff? Nasaan ang kailan ka nagsimula? Yung mga basic questions to establish hindi polluted source si Madriaga, no? So dapat yun iningatan nila. In-establish mo yung personal circumstance ni Madriaga in terms of the public record of Madriaga, and since he was claiming he was part of this, he was hired by this, yung dun kay Secretary Goles, I was the chief of staff of Secretary Goles. I was chief of staff from 1992 to 1998. Wala kaming staff na Madriaga. Yung sumunod sa akin, tinanong ko, may staff ba tayong Ramil Madriaga noon nung ikaw ang chief of staff? Wala. Doon sa National Security, may staff ba si National Security Roy Logoles? Wala. Ang daling kumuha ng public record. Ang daling kumuha ng employment record ni Madriaga to prove yung veracity ng mga claims niya. 'Di ba? Pero hindi yun ginawa. Pwede mong kinuha yung nag-file ng perjury case sa kanya. Yung si La Chica, no? Kasi public record yun, nag-file ng perjury case. Bakit? Wala silang kinukuhang corroborating witness or corroborating evidence on Madriaga to prove the veracity or the claims being made by Madriaga. Ang gusto lang nila, mabuo yung naratibo na number one, si Madriaga, tao ng mga Duterte. Number two, siya ang nag-distribute ng pera. Number three, ito nga yung bayad sa kanya. 'Di ba? Yun yung naratibong pinepedel nila. Pagkatapos nung magtatanong na tungkol sa sino ba itong si Madriaga, yun ang kailangan na establish ng committee. Sino ba si Madriaga? Tatanggapin ba natin ang testimonya ni Madriaga? Ano bang uri ang testimonya ni Madriaga? Tatanggapin ba natin yung supplemental affidavit na walang kopya ang Vice Presidente? Di ba bago mo linitan niya ang laman ng supplemental affidavit, di ba sabi ng Supreme Court ruling, bigyan mo ng kopya ang inaakusa. Wala namang ganun nangyari. So, hindi ko talaga maintindihan kung ito'y talagang impeachment after the facts or another demolition. Opo. At ano naman po ang assurance na halimbawa pupunta doon si Vice President Sara Duterte, syempre kukwestiyonin yung kredibilidad. Yung kongresista nga, kinesyon yung kredibilidad. Ini-strike nga yung kanyang naging pahayag kasi para lang daw yun sa trial. Pwede daw sa trial, which is parang pinatutungkulan doon nga sa Senado. Kung nandoon yung inaakusahan at magde-deny siya at magbabanggit ng kredibilidad yung pagbanat doon sa kredibilidad nung nag-aakusa, may strike out din po, Prof. Oo, at saka alam mo, bakit pupunta ang Vice Presidente para humarap sa isang polluted source? 'Di ba? Para mo legitimize lahat ng sinasabi noon.
by confronting a false witness. So, hindi ko maintindihan. Gusto lamang nila, biro mo, mayroon pang drama. Call the name of the Vice President to see whether she is here or not. Why do you do that? 'Di ba? I don't know with Luistro kung anong uring abogado 'yan. Pero kitang-kita mo talaga may pinapanigan at hindi siya non-partisan. Opo, Prof, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, nakapukaw po sa atensyon ko ito pong naging post ninyo sa inyo pong Facebook. Pag-usapan po natin, ma'am, dahil maganda ito na mahimay para po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga overseas Filipino worker. Nabanggit po ninyo yung hallmarks of information warfare, gera sa impormasyon. Ba't po ganito ang pagsasalarawan nyo, Prof? Kasi meron kang information at meron kang technology o communication. So, kunyari sinabi mo, pinatay ni ACB, information, tapos ginawan mo ng graphic design, ginawan mo ng ibang kapahulugan. Nagiging warfare yon kasi it adds to the legitimate presentation of a person to suit his narrative. So information warfare yung ginagawa nila. Meron silang naratibo na guilty si BP at dapat ma-impeach at dapat magkaroon ng perpetual disqualification. Yun yung naratibong ginagawa nila eh. So, mag-i-introduce ako ng isang Ramil Madriaga. Na si Ramil Madriaga magsasabi ng kung ano-ano, which is essentially the supplemental affidavit. Not the first affidavit, the supplemental affidavit. Yung supplemental affidavit, ang daming halo-halo eh. At lahat yung tatamaan. Tatamaan si PRRD, tatamaan si BP, tatamaan yung kanyang pag-aaral, tatamaan yung personalidad ni BP. Biro mo, may violent to na assertion. Mabubuo yung naratibo na gusto nila tungkol kay BP by just one witness. A person na hindi na tinitingnan ng background, a person who actually is in jail for kidnapping. And in fact, may namatay pa dun sa kidnapping. That was a raid done sa bahay niya sa Laguna. So, makikita mo, itong taong ito hindi ordinaryong salarin, no? Loaded ng baril, may mga ginagawa na illegal, na in fact, pinag-aralan ng Estado. So, makikita mo dyan sa linagay ko, in every example, merong ginagawa si Madriaga. Opo. Dito tayo, ma'am, sa